Alam mo ba na sa Japan, hindi talaga recommended na ubusin ang sabaw ng ramen? Oo, tama ang narinig mo. Kahit sobrang sarap nito, may dahilan kung bakit hindi ito dapat inuubos hanggang sa huling patak. Una, sobrang taas ng sodium ng ramen soup. Isang bowl pa lang, pwedeng umabot ng more than 2,000 milligrams ng sodium, na halos katumbas na ng recommended daily intake mo sa isang araw. Kapag inubos mo lahat ng sabaw, parang uminom ka na rin ng isang buong araw na asin. Pangalawa, ang ramen ay ginawa para balansehin ang lasa ng noodles at toppings, hindi para inumin lahat ng sabaw. Sa kultura ng Japan, okay lang na may matirang sabaw. Hindi ito bastos. Ang importante, na-enjoy mo ang noodles, karne at overall experience. At pangatlo, kahit sa mga locals, marami sa kanila ang hindi talaga inuubos ang sabaw. Lalo na kung health conscious sila. So next time nakakain ka ng ramen, okay lang na magtira. Hindi ka husgahan. Ngayon, punta naman tayo sa history ng ramen. Alam mo ba na ang ramen ay hindi originally Japanese? Ito ay nagmula sa China at dinala sa Japan noong late 19th century. Pero doon, nagsimula ang magic. Binago ng mga Hapon ang recipe hanggang maging sarili nilang iconic dish. Pagkatapos ng World War II, lalong sumikat ang ramen dahil sa kakulangan ng pagkain. Dito naging popular ang paggamit ng wheat noodles at nagsimulang maglabasa ng iba't ibang ramen stalls sa buong Japan. At noong 1958, isang malaking pagbabago ang nangyari. Inimbento ni Momofuku Ando ang instant ramen. Dahil dito, kumalat ang ramen sa buong mundo. Pero bakit nga ba napaka-special ng ramen sa Japan? Simple lang. Obsession sa perfection. Ang bawat bowl ng ramen ay parang obra maestra. Ang sabaw pa lang, inaabot ng 12 to 20 hours para maluto. Ginagamitan ito ng pork bones, chicken, o seafood para makuha ang deep umami flavor. Ang noodles naman, hindi basta-basta. May iba't ibang thickness, texture, at kahit ang flour ay carefully selected depende sa style ng ramen. At ang toppings? From chashu pork, soft-boiled egg, bamboo shoots hanggang sa green onions. Bawat isa may purpose at balance. Kaya sinasabi ng marami na ang Japan ang ramen capital of the world. Dahil dito, hindi lang pagkain ng ramen. Isa itong art. Ngayon, ito ang mga trivia na baka hindi mo pa alam. Una, sa Japan, normal lang ang humigop ng noodles ng malakas. Hindi ito bastos. Sign ito na nag-enjoy ka sa pagkain. Pangalawa, may tinatawag na ramen etiquette, kung saan mas okay kainin agad ang noodles habang mainit, dahil mabilis itong lumalambot. Pangatlo, may mga ramen shops na hanggang 5 seats lang at kailangan mong pumila ng more than 1 hour para lang matikman ang kanilang specialty bowl. At panghuli, may iba't ibang regional ramen styles sa Japan. Halimbawa, ang tonkotsu ramen ng Fukuoka ay creamy at rich, habang ang Sapporo ramen naman ay kilala sa miso-based soup nito. So next time nakakain ka ng ramen, tandaan mo ito. Hindi kailangang ubusin ang sabaw para ma-enjoy ang ramen. Ang importante, na-experience mo ang bawat higop, bawat kagat, at bawat lasa nito. Follow mo ako for more ganitong content about Japan.